dumito muna tayo kay kay Kitty Duterte. Promise ko sa inyo, wala na pong awayan na iba-vlog, mga bossing. Oh. Ano ang kasunod? Kitty Duterte. Nako, ito siguro mga passion pag-uusapan natin dito. Hindi pala. May kaaway din! Anak na tinapa. Close out. Kitty Duterte calls out Rodi X staffer. For guts to pretend as his partner. May kaaway din. Nako po. Sabi dito, mga kababayan, merong parang gusto silang sinasabi nila is, merong isang staff si Duterte na dati or something like that na nagpe-pretend na naging syuta man ba? Syuta man. Kaya nang gagalaiti si Duterte, si Veronica. Ano po? Wait and bake. Sabi ni ICNC, hindi ko nababasahin. Veronica Duterte, daughter of former President Rodrigo Duterte, has accused a former female staffer of her father of spreading false claim and attempting to pose as his romantic partners. Ako po, nagsisilabasan na. Kung si Duterte ipinasok sa loob, mukhang nagsisilabasan mga kababayan, yung OHAB ng dating Pangulo. Ano po? Kung si Duterte nakakapit sa bakal na malamig, nasa loob, ito naman, naglalabasan. Ulitin ko Veronica Duterte, daughter of former President Rodrigo Duterte, has accused a former female staffer of her father of spreading false claim and attempting to pose as his romantic partner to gain access. Aba, nagkunwari para makapasok doon sa loob ng ICC. Hindi ba ito yung yung Team Alpotera? O yung isa, yung sinasabi na rumored girlfriend daw po ni dating Pangulong Duterte. Kaya nag-aaway-away sila ngayon. Yung iba, Team Hanilet. Di ba? Yung iba, Team Hanilet. Yung iba, Team Alpotera naman daw mga kababayan. O tuloy, in a strong worded Instagram story, sa Instagram nag-post. Kala ko naman, also known as Kitty, took aim at an unnamed individual whom she accused of trying to extract information from the former president for some unkind purpose. Biruin mo po. Magkano kaya ang laman ng bank ni Kiffy? Ewan natin. Baka malaki. Lalo na kapag nakita na nabuksan yung bangko ni dating Pangulong Duterte. Do your friends know about the inappropriate message you sent to PRRD? Well, your family does. To this certain individual, I am telling you, ayan na, magbabanta na. If my mother has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different temperament, Ayan, iba-iba daw ang init ng ulo. Should you show that audacity again, come up to me. Ayan, matapang si Kitty, I know who is pulling. Who? My sibling and the people close to PRRD have already been notified about this individual. What happened to your guts? The moment I left, pag nawawala daw si Kitty, lumilitaw daw po yung Alpotera. Tapos, kapag nakauwi na daw si Kitty, wala na. Saka lumalabas. Ang gulo ng sitwasyon nila, mga bossing. Nakakahilo Sila nag-aaway na. Rambula na. Paano pa lalabas si dating Pangulong Duterte kung ganito ang itsura nila? Mga bossing, wala pagkakaisa. Di po ba? Gulo-gulo na, sabi ni Chris Lisodin. Boss Mark, paborito mong brand ay tatak na yan ni Sara Lustay. Yan ang Davao sa amin, nasa ICC. Si Sara lumabas na naman yata ng bansa, Ang gulo na nila, mga kababayan. Hindi mo na alam kung paano pa nila mapapalabas si dating Pangulong Duterte. Dapat dyan pagkakaisa. Unang-una, eto, mga DDS, makinig kayo. Problemado kayo, doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kung wala kayong pagkakaisa, watak-watak kayo,
Ano na lang iisipin ni Sara Duterte? Nakakalungkot. Gulo-gulo na kami. No? Away-away na yung aming mga supporter. Tapos eto, hindi sila makapag-concentrate ng pag-ano sa akin, ng pagsuporta sa akin. O di ba? Pangalawa, eto sinusulong namin, bring him home. O si PRRD, tapos ang gulo-gulo nila, may kanya-kanyang mga interest doon mismo sa harap ng Hague, nag-aaway-away. Baka magsabunutan pa yung mga yan eh. Hoy mga DDS, kapag nagkaroon ng sabunutan ha, huwag niyong kalimutan na i-video. Para naman mapanood namin. Di ba sabi ni Princess Paris, hindi lang pera ang yaman ni Digong, mayaman din siya sa syota. Ikaw naman ba maging presidente ng Pilipinas? Di ba? Magulo ho sila, mga kababayan. Paano nila mapapauwi ang dating Pangulong Duterte niyan? Di po ba? Hindi magkaayos-ayos. Kasi naman ito, may sinasabi, eto ikaw, nagkakalat ka ng mga pribadong ano ni PRRD, dapat tinatago mo na lang yan. Hindi na nalalaman ng sambayan ng Pilipino. Tungkol siguro yung sa Alpotera, ano? Sila mismo nag-aaway-away, kaya hindi po makabuo ng diskarte kung paano ipagtatanggol si Sara, kung paano mapapauwi si dating Pangulong Duterte. Magugulo ho. Kaya watak-watak. Kaya po pag sumusugod dito yung mga DDS, ano po laging sinasabi mga kababayan? Ang sasabihin lang, oy, adik ka, Mark Ramos. Oy, bayaran ka, Mark Ramos. Ganun lang. Oy, aso ka, Mark Ramos. Ganun lang ho. No, samantalang araw-araw ho na vlog natin, umaabot tayo 1 oras at kalahati. Di po ba? Ni isa doon sa pinag-usapan natin o mga ibinlog ko, wala man lang silang madibang. Ang sasabihin lang, oy Mark Ramos, bayaran ka. Ganun lang ho. Di ba Sir Tony Ninobla? At Tommy Ceresa? Naku. Tapos ngayon, nasama pa si Amy sa kanila. Hindi nila alam kung susuportahan ba o ano. Meron silang pinapalabas mga kababayan na Amy Marcos at Sara Duterte o vice versa. Inday Sara sa pagka-presidente, Amy Marcos sa pagka-vice-presidente. Tapos si segunda, si Robin Padilla. Ako po ang kanilang campaign manager. Ay naku, naloko na. Baka magulantang kayo, tapatan yan. No? Tapatan yan. Presidente, First Lady Lisa Marcos. Vice President, Risa Ontiveros. Baka tapatan yan. Pag nag-combine pa naman ang pink at pula ng tuluyan, nako, yung 20 mil ninyo, manliliit kayo. Ang konti na lang pala talaga natin. Ano? Or vice versa. Ako, alinman sa dalawa na yun, kung sakali, no? Na may umudyok kay First Lady Lisa Marcos na tapatan. Kasi Amy Marcos versus Amy Marcos at Sara Duterte. Sa kabilang banda naman, ang nakikita ko, Risa Ontiveros, tsaka First Lady Lisa Marcos. Ngayon po, unti-unti, sa nakikita natin, unti-unti pong nagjo-join first yung pula at pink. Yari na. Sa pink pa lang ho, mga kababayan, tingin ko umaabot na ng 16 million. Baka tumaas pa nga dyan. Nakita nyo naman yung boto ni Kiko Pangilinan at boto ni Bam Aquino. Tapos yung mga pula po, tayo. Di ba? Baka mga 40 milyones mahigit po, mga bossing. Kaya nating tapatan yung FGF ni Dado. Inan nyo dyan. Kung ano-ano mga pinag-iimbento nyo, mga FGF kayo, 40 milyones daw sila. Kaya nating tapatan yon. Di ba? Ako vice versa. Kung meron man ho, mga kababayan, na magporsige kay First Lady Lisa Marcos na tumakbo sa attorney, lawyer din ho yan, mga bossing. Di po ba? Kung gusto nating matuloy, nako, udyukan natin si First Lady na tumakbo. Presidente o vice-presidente, no? Tapos, Risa Ontiveros, kung vice-presidente, basta silang dalawa mag-tandem, okay sa akin yun. Di ba? Sabi ni Romy Escalera Brothers, Sir Idol mo yata si Inday
laging buwaya, sombrero. Hindi ho, yan lang talaga eh. Wala tayong pambili ho ng sombrero, mga kababayan.